Unang markahan, Araling Panlipunan 4. Module 3, ang mga hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas, MELC-based. Pagkatapos mong pag-aralan ang module na ito, makakaya mo nang gawin ang sumusunod. Una, makapagsasagawa ka ng interpretasyon tungkol sa kinalalagyan ng bansa gamit ang mga batayang heograpiya tulad ng iskala, distansya at mga direksyon. Ikalawa, matutukoy ang mga hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas gamit ang mapa. Subukin natin. Panuto. Basahin at unawaing mabuti ang mga tanong at isulat ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, ang lawak ng bansang Pilipinas ay umaabot sa patlang. A. 100,000 kilometro kwadrado. B. 300,000 kilometro kwadrado. C. 500,000 kilometro kwadrado. D. 700,000 kilometro kwadrado. Ikalawang bilang, ang Pilipinas ay binubuo ng patlang na mga pulo. A. 7,200. B. 7,641. C. 6,240. D. 8,100. Ang Pilipinas ay kapuluang napapaligiran ng patlang. A. Tao. B. Tubig. C. Lupa. D. Hayop. Ikaapat na bilang, pinakamalayong bansa mula sa kanluran ng Pilipinas ay ang patlang. A. Laos. B. Myanmar. C. Thailand. D. Cambodia. Ikalimang bilang, matatagpuan ang Pilipinas sa patlang. A. Timog Asya. B. Kanlurang Asya. C. Silangang Asya. D. Timog Silangang Asya. Sa nakaraang aralin, natutuhan mo ang kinalalagyan ng bansang Pilipinas sa Asya at sa mundo. Natukoy mo rin ang relatibong lokasyon gamit ang mga pangunahin at pangalawang direksyon na nagpapakita na bilang isang bansa, ang Pilipinas ay may sariling teritoryo. Sa pamamagitan ng mapa at mga batayang heograpiya, mas mapapadali ang pagtunton sa kinalalagyan ng Pilipinas at maging ang hangganan at lawak nito. Balikan natin. Punan ng tamang sagot ang mga sumusunod, mga bata. Isulat nyo ito sa sagutang papel. Unang bilang, tinaguriang pintuan ng Asya. Ikalawang bilang, kaugnay na kinalalagyan ng Asya. Ikatlong bilang, anyong tubig sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ikaapat na bilang, rehiyon ng mundo na matatagpuan ang Pilipinas. Ikalimang bilang, modelo ng mundo. Narito mga bata ang mga sagot. Magpatuloy na tayo. Tignan ang larawan. Ang larawang nakita nyo kanina ay ang Timog Silangang Asya. Sagutin nyo mga bata ang mga sumusunod na tanong. Unang bilang,
Ano ang napansin mo sa distansya o layo ng mga bansa sa isa't isa? Ikalawang bilang, ano-ano ang mga pwedeng gamitin sa pagsukat ng layo at distansya sa bawat bansa? Ikatlong bilang, paano mo mailalarawan ang layo o distansya ng Pilipinas at mga karatig bansa nito? Ikalawang gawain, punan ng tamang sagot ang mga sumusunod. Isulat ang inyong sagot sa inyong mga papel. Unang bilang, ang patlang ay isang elemento ng isang estado na tumutukoy sa lupang tirahan at nasasakupan nito kung saan kinukuha ang mga likas na yaman na kailangan ng mga mamamayan. Ikalawang bilang, ang patlang ay ang pagitan nyo sa isa't isa o di kaya'y ang layo ng isang bagay sa isa pang bagay. Ikatlong bilang, ang patlang ay ang pag-aaral sa mga pisikal na katangian ng daigdig, ang iba't ibang lugar sa mundo at ang relasyon ng tao sa kanyang kapaligiran. Upang malinawan kayo sa mga katanungang ipinakita ko kanina, magpatuloy na tayo mga bata. Ang teritoryo ay tumutukoy sa sukat ng lupaing sakop ng isang lugar. Kasama rito ang mga katubigan na nakapaloob at nakapaligid sa kalupaan at ang mga kalawakang itaas na katapat nito. Ang pambansang teritoryo ng Pilipinas, batay sa Artikulo 1 ng Saligang Batas noong taong 1987 ay binubuo ng teritoryo ng Pilipinas. Kasama rin ang lahat ng mga pulo at mga karagatang nakapaloob dito. Kasama rin ang lahat ng iba pang teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o jurisdiksyon ng Pilipinas. Binubuo ito ng kalupaan, katubigan at himpapawirin. Kasama na rin ang dagat teritorial, ang ilalim ng dagat at ang kailaliman ng lupa, ang kalapagang insular at iba pang pook submarina nito. Ang dagat at karagatang nakapaligid, nakapagitan at nakapag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak ng dimensyon ay bahagi pa rin ito ng panloob na dagat at karagatan ng Pilipinas. Sa mapa sa ibaba, makikita na ang Pilipinas ay bahagi ng kontinente ng Asya at nabibilang sa mga bansa sa rehiyong Timog Silangang Asya. Napapaligiran ito ng Bashi Channel sa bandang Hilaga, Karagatang Pasipiko sa bandang Silangan, Dagat Celebes sa Timog at Dagat Sulu sa Timog pa rin. Nariyan naman ang Dagat Kanlurang Pilipinas sa kanluran. Humigit kumulang sa 1,000 kilometro ang layo ng Pilipinas mula sa kalakhang kontinente ng Asya. Napapaligiran ito ng Taiwan, China at Japan sa hilaga, Malaysia, Vietnam, Laos, Cambodia at Thailand naman sa kanluran. At nariyan din ang Indonesia sa timog. Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 na mga pulo. Ang lawak nito ay umaabot sa 300,000 kilometro kwadrado.
at umaabot naman sa 1,107 kilometrong kwadrado ang lawak sa kanluran papunta sa silangan. Malapit lamang sa malalaking kalupaan ng China, ngunit malayo ito sa bansa ng United States of America at kontinente ng Europa. Mga bata, alam nyo ba na ang iskala ay batayang panukat na ginagamit sa pagguhit ng mapa upang maipakita ang katumbas o tiyak na laki o distansya ng isang bagay o pook sa daigdig. Ang iskala o scale, mga bata, ay isang mahalagang bahagi ng mapa. Ipinapakita nito ang ugnayan ng sukat at distansya sa mapa at ang katumbas nitong sukat at distansya nito sa mundo. Sa pamamagitan nito, makikita ang proporsyon ng isang unit na panukat sa totoong sukat at distansya ng mga lugar sa mundo. Narito ang halimbawa, iskalang graphic. Ito ay grapikong sukatan katulad sa ruler. Ang unit na panukat sa mapa ay may katumbas na unit ng panukat sa aktwal na mundo. Halimbawa, nariyan ang 1 sentimetro na may katumbas na 5,000 kilometro. Ang isang lugar ay maaaring magmukhang malaki sa isang mapa, subalit maliit sa ibang mapa. Ito ay nangangahulugan lamang, mga bata, na ang mga mapa ay gumagamit ng iba't ibang skala. Alam nyo ba, mga bata, na ang distansya ng dalawang puok ay maaaring masukat sa pamamagitan ng iskala ng mapa? Sa iskalang ito, ang unit na panukat sa pag-iiskala ay 1 sentimetro at ang aktwal na distansya ay 5,000 kilometro. Ang bawat sentimetro sa iskala ng mapa ay maaaring katumbas ng 5,000 kilometro o depende pa sa laki ng mapang pinag-aralan o ginagamit. Mga bata, tara na't sagutin ang ilan sa mga katanungan. Dumako na tayo, mga bata, sa pagyamanin natin. Panuto. Gamit ang mapa, ruler at batayang iskala, sukatin ang distansya o layo ng mga hangganan ng Pilipinas mula sa kalupaan nito. Ikalawang gawain, panuto. Punan ng tamang sagot ang patlang. Isulat ang inyong sagot sa inyong mga papel. Dumako naman tayo, mga bata, sa tayahin natin. Hanggang dito na lang, mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!